Sige, banat na natin. Sige, ito, bibigay ko rin sa inyo ang notes na ito. Yan. So, bigay ko sa inyo ang notes na ito para ano, para dire-diretso tayo. So, okay, sige. Linggo na bukas linggo para mapagpahinga kayo ng linggo. Bawi tayo ng ano sa inyo, ng Monday. Okay, so with regards sa ano nyo, sa nilalaman ng inyong ano, ng inyong therapeutic modality, ito dapat ang nakapasok dyan. Yan. So, huwag nyo isipin yung boses ko. Yan nyo lang yan. Ano yung nasa video ko. Ano naman yan Chapopoy kayo dyan. So, discuss the developmental aspect of therapeutic modalities, behavior, management or behavioral therapy, emotional, psychological, intellectual, spiritual, cognitive, therapy, vocational, and survival skill. So, sa ano yan, sa 3.1, ang tanong na kukunin dyan, 6. Tapos, sa 3.2, implement the Rehabilitation, Information, Integration Program. Ang kukunin dyan ay isang question. Ay, 10 question yan. Tapos, sa Evaluate the Integration Program, may 4 na kukunin. So, total of 20 question. Okay? So, simulan natin ang question natin dyan. Excuse me. Tuloy natin. What is the mandate of the Bureau of Jail Management and Penology? Sige nga. Paki-type ang inyong sagot diyan. Paki-type yung tignan natin kung naiintindihan yung tanong na yan. Okay. So, ang mandate ng tinatawag natin na ng BJMP, dalawa yan. Ano yung mandate niyan? Una, yung safekeeping and development of inmates. So, ito yung kanyang mandate. Yan. Ayan yung kanyang mandate. So, ang tamang sagot dyan is alpha. Okay? Huwag niyong isipin yung video na yan. Yung video na yan, hindi ako yan. Yung mga pass ko yan. Pass kong pagkatao yan, yung video na yan. Nakasarado kasi camera ko. Kaya, ayan, nilalagay ko para matutuwa kayo dyan. Yan Okay, tayo dyan So, sir, hindi kami naniniwala na yung sagot dyan, alpha. Okay? Pag nagdududa ka, papakita ko sa iyo ang BGMP manual para maiwasan nyo ang pagdududa nyo. Kapag duda kayo sa isang tanong, then walang problema yan. Papakita ko na sa inyo. Mamaya, nagdududa kayo Ayan lagay natin dito. Nasaan nito? Ito. Nasaan yung mandate? Dalawa mandate Nasaan yung mandate niyan? Wala yung mandato Nasaan? Wala yung mandate natin dito. Mandate. Pursuant, Bureau of Jail, Vision, Power. Saan na yun? Objectives, function, core values, objectives. Ayan, lagay natin. Safekeeping. Ayan, safekeeping. And development ng mga PDL. Development. Ayan, development. Saan na yan? Sa general provision yan Mandate. Saan ka na mandate? Safekeeping. Ayan. The Bureau's mandate, safekeeping, and development of all district. Pero ang pinag-usapan natin muna dito, safekeeping and development. Okay? So, maliwanag tayo dito So, dalawa ang mandate ng BJMP.
is one, yung tinatawag natin na ano yung tinatawag natin dyan? The safekeeping and development. Okay? Okay, ngayon, tanong natin, sir, what if ang tinatanong sa amin, saan papasok dito na mandate, lagay natin, in what mandate of the BJMP, the TCMP included. Dalawa lang mandato So ano yung dalawang mandato? Safekeeping. Yan Safekeeping. At saka yung tinatawag natin development of inmates. So alin dito sa dalawa na ito ang mandato na pasok sa tinatawag nating TCMP? Saan yan? Papasok yan sa development of what? Inmates. Okay? So take note natin yung ano yan Take note natin yan. Sana yan? Yan. So, nakikita ito? Yan. So, in what mandate of the BJMP, the TCMP included? So, ang sagot natin dyan, development of inmates. So, take note natin. Take note dyan. Okay, next. Ito, number 2. Sagot kayo Sagot. What directorate of the BJMP task for the Therapeutic Community Modality Program? So, gising nga, ang sagot natin dyan. Okay. Mas masagot. So, ang sagot natin dito, that is what? Directorate for Welfare and Development. Yan. Ito kasi itong Directorate for, kasi tinatanong dyan, BJMP Directorate. Yan, di ba? BJMP Directorate. Tapos, the TCMP. Yan. So, ang tamang sagot dyan, Directorate for Welfare, Directorate for Welfare and Development. Okay? So actually ngayon, ano na yan, Directorate for Welfare na lang siya. Sa bago, tinatanggal na kasi yung salitang inmates dyan. Kaya Directorate for Welfare and Development. So, etong Directorate for Behavior and Modification, ito yung may hawak ng Therapeutic Center. Yan, Therapeutic Center ng Therapeutic Center of the, sige nga, anong hawak niyan? Therapeutic Center ng, number 2 pa lang, wag ka nagmamadali, hinahabol ka ba? Directorate for Inmate. Ano to? Saan to? Saan muna to? Yan, very good. Directorate Therapeutic Center of the Bucor. O, di ba? Naiintindihan mo. Okay, ngayon. Ito namang Directorate for Reception and Diagnostic. Para saan naman itong Directorate for tayo ilang item kukunin po sa sa CA3. Di 20 tanong yan, 20. 20 tanong yan, boy. 20 tanong. Okay, 20 tanong kukunin natin yan. So, tuloy natin. Ano ang trabaho ng Directorate for Reception and Diagnostic? O na tinatawag nating DRD. Yan, DRD. Yan, DRD. Nakalimutan na. Naklanto ko, tinuruan na kayo yan. Dapat master na master nyo yan. Anong purpose ng DRD? Wala na. Tapos na. Ito PNP, Ang galing, no? Ang layo na sagot, no? Bucor, tapos PNP. No?
O, ito naman, BJMP. O, drug rehab naman. Nak ng tokang buhay to. Okay, ayun na nga, reception, Yan. That is a reception unit. Yan, reception unit. Diyan inilalagay, yan, na reception unit where the newly arrived, yan, inmates, yan, receive. Yan, diyan sila tinatanggap. Okay? So, wag nyo kakalimutan yan, ha. Pakiusap, wag kakalimutan, itatatak nyo sa, ano yan, ha, sa utak nyo. Oh, ito, para anong nababagay, nag-rehab. Ito naman yan. Iba naman yung ICCU. Okay? Ito kasi, palagay natin dito yung pagkakaiba. Palagay natin. Parehas naman silang reception unit. They are both reception unit. Kaya lagay natin reception. Reception unit. Parehas naman siyang reception unit. Lagay natin dito, BJMP, tapos Bucor. Okay? So, kapag ang pinag-uusapan natin, BJMP, ang meron sa kanila ay inmates. And inmate classification and counseling, yan, unit. Okay? Next. Kapag Bucor naman ang pinag-uusapan, then DRD ang pinag-uusapan. Yung yung RDC nyo, pagod na yan. Lumang pangalan nila dyan. Okay? Question. Tanong ko muna sa inyo. Yan. Ito. Gaano katagal inilalagay ang isang PDL sa tinatawag nating ICCU? Gaano katagal ang nilalagay ang mga PDL dyan? Ilan? Not less than, yan, not less than 30 days. Yan. Yan, 30 days and not more than 60 days. Pero kapag Bucor, sige, pag Bucor, okay, very good. 5 days for quarantine and 55 days for classification and diagnosis. So, huwag nyo kakalimutan yan, ha? So, para hindi kayo malilito. Ayan. Para hindi kayo malilito dyan. Sige. Ito. Number 3. Number 3 na. Kailangan lang ayusin kung ano to. Para wala mo na So, baka mamaya may magbukas dyan, nakahubad. Tuloy na natin. Tuloy natin tanong. A self-help social learning treatment model, which utilizes the community as the primary therapeutic vehicle to foster behavioral and attitudinal change. Sagot natin dyan. Ayun. Very good. That is a therapeutic community modality program. Or tinatawag nating TCMP. Okay? So next, ito. Number 4. In BJMP, the Therapeutic Community Modality Program was introduced in what year? Kailan daw na-introduce ang therapeutic modality sa BJMP? Kailan? Okay? Kasi
Ang 2022, diyan inintroduce ang TC to Bucor. Okay? So, 5th century naman, diyan naman nagkaroon ng tinatawag natin na Qumran community. Yan, mga pinagmulan. So, sagot natin dyan, 1998. Dalawa yung agency dyan, ha? Isang BJMP and DOJ-PPA. Sige, ito, number 5. Number 5. The Therapeutic Community Modality Program and 4 interconnected development aspect are, basic yan, all of this yan. Basta, pag pinag-uusapan ang mga aspect, yung 4 interconnected aspect, wag niyong kakalimutan yung BIBE. Tandaan niya, yung BIBE. Yan, BIBE muna. BIBE. Yan. Yan. BIBE. So, sir, ano po yung BIBE na yan? Yung BIBE na tinutukoy dyan, yung 4. Yung behavioral, emotional, intellectual, and vocational. Kasi nga, question. Kapag ang tinatanong sa inyo, ito, it helps. Yan, it helps. Huwag mong tignan yung video. Makinig ka sa akin, ha? It helps the individual to become, to become less, to become less dependent. Pag maganyan tayo sa inyo, dependent, adopt, himself, and become more independent, independent by making what? Positive changes. Ano sagot natin yan? Pag ganyan ang question sa inyo, it helps individual become less dependent. Yan. Individual, less dependent. Become more independent. More independent. Ang tanong muna natin, ano pagkakaintindi natin dyan? Sige nga. Ano pagkakaintindi natin? Hindi. Alam niyo yung sagot kaso dapat naiintindihan niyo. Ano pagkakaintindi pag ganyan ang question sa inyo? Survival? Yan. So, ibig sabihin, marunong dumiskarte. Yan. Marunong dumiskarte. Okay, pag ganyan ang tanong sa inyo, it should be what? Vocational rehabilitation. Yan. Vocational rehabilitation. Okay? So, marunong siya dumiskarte. Yan. Diba? Next, limbawa, binigyan kayo ng tanong. Ito naman ang tanong sa inyo. Sabi dyan, the natural human nature, human characteristics, and characteristics. The natural human characteristics of yearning knowledge. Yan, yearning knowledge. For yearning for knowledge. Yearning for knowledge. Yan, yearning for knowledge. Ano pa? In order to attain a higher level of understanding. Sige nga, ano sagot natin dyan pag ganyan ang question sa inyo? Ang sagot, ano Charlie? Huwag kayo sumagot ng Charlie. Walang Charlie dyan.
Ang sagot, intellectual. Very good. Intellectual. Yan. Ayan ha. O, sige, ano pagkakaintindi pag ganyan sa tanong sa inyo? Ano tinutukoy dito? Ano tinutukoy pag ganyan? Pag-aaral? Pagkatuto? So ibig sabihin natin dyan, kapag intellectual pa lang pinag-uusapan natin, dapat yung mga tao na nire-rehabilitate natin, naiintindihan niya. Okay, naiintindihan niya. Okay? Sige. Ito naman, ang pagtanong sa inyo, ganito. Ayan, lagi ko nandito added question para malulupit kayo. Yan. Next, gagaling nyo na. Malalakas na kayo, ha? Ito naman. They feel isolated. They feel isolated. Helpless. Yan, helpless. Yan, helpless. Yan, and at times, hopeless. Brought about by by separation, by separation from their love. From their loved ones. Loved ones. And society. And society in general, and all other issues that confront them while incarcerated. Sige nga. Ano tinutukoy dyan pag ganyan? Ano tinutukoy pag ganyan ang question sa inyo? Ha? Okay, very good. Emotional. Yan. Emotional and psychological. Sige. Ano pagkakaintindi natin dito kapag narinig nyo at nabasa nyo yung emotion psychological? Ano yan? Feelings. Yan. Feelings ang pinag-usapan. So kapag nakakulong daw ang mga tao dahil nakagawa siya ng kasalanan, mga sad boy yan. Yan, sad boy yan, di ba? Okay, paano sad boy? Sabi niya, kakulong kasi ako, namimiss ko yung kamag-anak ko, yung pamilya ko. Yan. Okay? Paano kapag ganito ang tanong sa inyo? Tignan nyo, ha? Any action, any action. Any action. Paano any action ang tinutukoy dyan? Any action or activity. That reflects. That reflects. Ano yung nire-reflect niya? Or brings what? Brings out the goodness. The goodness in man. In a man. Sige nga. Behavior daw. Kita mo, di ba? Wala na. Pag tinanong sa board exam, kawawa lang, mapapaya lang kayo. Behavior pa kaya. Behavior nyo, pagod na. Yan. Sagot natin dyan, spiritual. Spiritual. Diba? Diba? Goodness in a man. So, take note natin yan, ha? Goodness in a man. So, yung kakalimutan yan, naknanto ako, ha? Moral ka pa. Moral mo, pagod na, boy. Okay na, ha? Sige. So, wala tayong problema dito. Sige. Okay, yan. Paano pag ang tanong sa atin dito?
Yan, eto, dito tayo. Halimbawa, ang tinatanong sa inyo, may magandang pwedeng itanong sa inyo. Hanap tayong pwede matanong. Dito tayo kay ano? Kay, sino to? Kay behavior management. Halimbawa, tinanong sa inyo ganito. Biglang nagtanong na ganito. Ako lang to ha. Binigyan ng tanong na ganyan. A component of therapeutic modality program that introduces the concept and mechanics of the various shaping tools to include morning meetings to facilitate the management of and shape the behavior of resident. Ano sagot natin dito? Very good. Ang galing, Yan, Yan. Ano sagot natin dyan? It should be what? Behavior management. Yan. That is a behavior management. Di ba? Ang gagaling nyo na, Malalakas kayo, next. Paano pag ang tinatanong sa inyo? Sabi, ano ba yung purpose? Highlight naman daw. Hindi nyo kailangan ng keyword dyan. Bakit? Intindihin nyo, behavior na nga Ayan, behavior, ano ginagawa sa behavior? Pinapacilitate niya, Yan, behavior, Intindihin nyo lang yan. Sir, paano naiintindihan yan? Di ba? Ang sabi diyan, paano daw natin maitatama yung pagkakamali? Paano nyo maitatama ang pagkakamali? Di gamit ng behavior management. Sample ng behavior management. Halimbawa, nanay mo, nakagawa ka ng kasalanan. Kasi yung ito mga anak, ang mga keywords, mga palatandaan nyo, sa board exam, hindi na po yan, hindi na yan applicable. Okay? Ang kailangan natin dyan, intindihin nyo talaga. Kaya iniiwasan ko na kayo bigyan ng keywords dyan. Kailangan nyo talagang yung maintindihan. Halimbawa, pag ganito, behavior management, sample nito, apply natin. Nanay mo, nakagawa ka ng kasalanan. Ano ginagawa ng nanay mo pag nakagawa ka ng kasalanan? Ano ginagawa na sa'yo ng nanay mo pag nakagawa sa pinapagalitan? Di ba? Okay. Yung pinapagalitan ka o pinapalo ka ng nanay mo, that is a part of behavior management. Ayan yun ang ibig sabihin ng behavior management. Paano natin maitatama o maiiwasan ang mga pagkakamali? Okay tayo? Maliwanag na tayo, ha? Okay, yan. Tama. Pagdidisiplina. Okay? So, take note natin yan. Take note yan. Take note. Okay, ngayon. Pag ang tanong sa inyo, ganito, sige, ito tanong sa inyo. Para mas matuto kayo. And it serve as a dynamic force that motivates the individual. Yung individual dito, yung resident. Individual resident. Yan, resident. To achieve positive behavior change. Sige nga. Tingnan natin kung ano niya, kung masasagutan niyo yan. Tingnan natin. It serve as a dynamic force. Sila yung mga nagtutulak. Bakit daw ang isang tao ay nagkakaroon ng pagbabago at nagiging maayos? Unwritten philosophy. Sa tanong it serve as a dynamic force. Yan. The answer is letter C. Ano yan? C na yan. C. Anong C? Ano yung C? Sige nga. Yun. Ano yan? That is a cardinal. Yan, cardinal. Cardinal rules ang hindi. Ano yan? Community. Yan, community yan. Okay? Okay yan. Ang tanong natin, sabi natin, what is the purpose?
what is the purpose yan, of the behavior management? O ano din mga pinaka-purpose ng behavior management? So, bigyan ko kayo ng ng purpose. O, one, ang purpose niyan ay ito. Una, it serve or to provide what? Ano pinoprovide niyan? Provide community common language, increase cohesiveness, adapt the moral and behavior code of the tools application. So, ibig sabihin, may mga dapat nang gawin. Halimbawa, kaya malalaman nila, o pag ganito ang ginawa mo, may kasalanan kagad, o eto na kagad ang gagawin sa'yo. Okay? So, take note natin yan, ha? Ano pa? Laging tatandaan, laging tatandaan na laging merong lugar para sa pagbabago. O, parang ganito, tingnan niyo maigi. Tingnan niyo maigi, ha? Halimbawa, inano kayo na ng nanay nyo. Pinalo ka ng nanay mo. Di ba? Halimbawa, pinalo ka ng nanay mo. Ngayon, tatanungin ka ng nanay mo, anak, bakit kita pinalo? Yan. Kasi po, kaya po ako pinalo ni mama. Kasi makulit po ako. Yan. Anak, ano ang dapat mong gawin para hindi ka na mapalo? Hindi ko na po uulitin yung dati kong ginawa. Di ba? Okay tayo dyan, ha? So, maiintindihan mo ngayon anong purpose ng behavior management. Kasi once na naintindihan mo yung behavior management, siguradong mape-perfect mo yung behavior management na yan. Okay? Ngayon, punta mo na naman natin ang tinatawag natin emotional and psychological. Pag tinanong sa atin, ito yung kanina, binabanggit ko sa inyo, ito yung para sa emotional and psychological. Titingnan nyo maigi, ha? Sabi natin dyan, kapag ang isang tao daw ay nakakulong, kung ang isang tao ay nakakulong, talagang ramdam niya na siya ay talagang malungkot. Feeling niya wala na siyang silbi. Yun ang nasa utak niya. Diba? Sabi dyan, a resident who are detained are considered psychologically and emotionally challenged. Ibig sabihin, may problema. They feel isolated, helpless, at times hopeless, brought about by separation from their loved ones, and in general, and all other issues that confront them while incarcerated. Yun ang pinag-uusapan natin dyan. Ibig sabihin, may problema siya. Paano problema? Emotion ang pinag-uusapan. Feeling. Di ba? Parang iniwan siya. Kasi dati, nung nasa labas siya ng bilangguan, kasakasama niya pamilya niya, di ba? Pero ngayon, yan. Kaya anong napapansin natin sa isang bilanggo na nate-take for granted niya ang pamilya niya? Dati, di ba? Hindi niya pinahalaga ng pamilya niya. Nate-take for granted niya. Kaya kita niyo mapapansin, gumagawa ng krimen. Nung nakulong siya, sabi niya, naalala ko pa na nandyan lagi ang aking asawa. Nung nasa labas ang bilangguan, pag galing ko sa kalsada at uminom, binabayo ko ang aking jowa. Ngayon, wala na akong babayuhin. Di ba? Di ba? Tama? Okay, ngayon. Sabi ngayon ng sabi ng stop. Sabi ng stop. Ito sabi ng stop. Tingnan niyo. Sabi ng stop. Syempre, alam naman namin na ikaw ay nakagawa ng kasalanan, huwag kang mag-alala. Yan, sabi niya, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Yan, tutulungan ka namin. Na kung saan maibabalik ang iyong pagkatao. Maibabalik. Ano yun? Sabi yan, maibabalik ang inyong pagkatao. Ano yung tawag sa ginagawa ng niyon? Nung jail officer or staff na yon? Kasi, ito ang nag-uusap diyan,
is yung tinatawag nating stop. Yan, stop. Sino yung stop na yan? Or the jail officer. Tama? Sino kinakausap niya dyan? Sino kinakausap niya dyan? Yung resident. So sabi niya, huwag ka mag-alala. May babalik mo rin ang pagkatao mo. Yan. Kaninong trabaho yan? Or anong tawag natin yan? That is what counseling. That is a what counseling. Ang gagaling Ang gagaling ng mga kasama ko dito Okay, ngayon. Sabi naman ng isa. Aba, syempre. Yan. Naiintindihan ka namin. Siguro, kung kami ang nasa kalagayan mo, ganyan din ang gagawin namin. Naiintindihan ka namin. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Empathy. Very good. Di ba? Ang dali, Empathy. Yan. Yan. At least naiintindihan nyo na ngayon. Empathy ang pinag-uusapan yan. Okay? So, next, ilagay pa natin para mas lalo nyo pang maintindihan ang pinag-usapan natin. Sabi niya, syempre, kung ano ang pinag-usapan natin, dalawa, sa atin lang yan. Yan, ano yung pinag-usapan natin? Sa atin lang yan, sabi, anything discussed during the counseling, sikreto yan. Ano yung tinutukoy doon? Confidentiality. Very good. That is a confidentiality. Yan. Very good. Okay, ngayon. Sabi naman niya, alam mo, tanggap kita, tanggap ka namin kahit ano ka pa. So, tingnan nyo It involves accepting and caring about client as a person. Tanggap ka namin. Tanggap ka namin. Ano yun? Tanggap ka namin. Parang mama mo yan, di ba? Anak, kahit ang pangit-pangit mo, kahit ano ka pa, wala kami magagawa. Tanggap ka namin. Ayan. Anong tawag natin yan? We call it warm. Okay, that is a warm. Okay? Yan. Warm yan, next. Sabi naman ng isa, alam mo ba, kahit ano ang gawin mo, ginagalang ko ang mga desisyon. Yan, ginagalang ko ang iyong desisyon. Pero basta tama susuportahan ko yung desisyon mo, basta tama, ano yan? Respect. Yan, respect yan. Okay? Paano pag pinag-uusapan, sabi niya, sa totoo lang tayo, Sa totoo lang tayo. Hindi ako plastic, Hindi ako plastic. Totoo ka na sinasabi mo. Totoo din ako. Hindi ako plastic. Ayan, honest and authentic to the client. Totoo ka sa client mo. Anong tawag dyan? That is a congruence. Yan, congruence or another term, genuineness. Mamaniin nyo yung minamaniin nyo yung therapeutic Okay? So, take note natin yan Huwag yung kakalimutan yan. Okay, next. Maglalakas nyo na. Number 6. What mandate of the BGMP focus in the TCMP? Ayan, tinanong na yan. Baka magkamali pa. Baka may tanga pa dyan, Ayun. Very good. That is a development of inmates. Very. Sir, paano po yung safekeeping? Ano po ang meron sa safekeeping? Ano meron sa safekeeping? Ano meron sa safekeeping?
Anong commitment order? Gunggong, commitment order daw. Ito, awaiting for trial naman, no? Daming alam, no? O, mali. Tatanda mo, pag safekeeping, tagalugin mo na lang. Kulong, yun, kulong. O, pinaganda lang yung safekeeping niyan, kulong lang yan. O, kulong, imprisonment, yan, imprisonment, ano pa? Custody, yan, custody, incarceration, yan, pinaganda lang yung pangalan yan. Yun ang ibig sabihin ng safekeeping dyan. Okay? Sige, number 7. What are the cardinal rules in TC? Ano yung mga cardinal rules ng TC? No sex or sexual acting. Ano tinutukoy mo na dito? Ayun, mga letter E kagad. Basta may nakikitang all of this, ano yung ibig sabihin ng letter E dito? Kailangan naiintindihan nyo yan. Dapat pag may tinuturo sa inyo, naiintindihan, pumapasok yan. Kailangan natin ma-perfect yan. Intercourse naman to. Pabalik naman. Anong no? Sino bebembangin mo dyan? Sino? So, ibig sabihin ngayon, bawal na conjugal visitation. Wala na. Wala na. Pag bawal na bembangan dyan. Oh, ano to? Sexual abuse. Bawal bembangin. Paano yung Joe? Yung girlfriend, pwede nga eh. Yung ano niya nga eh. Binibembang niya eh. Ano yan? Sige nga. Kaya niya yan eh. Boy sex. Sino nga yung hindi natin bebembangin? Kabit. Mali ang pagkakaintindi. Kita mo, daming ungas dami Okay. Dito guys, ang ibig sabihin dito, wag nyong bembangin. Yan, wag bembangin ang kapwa preso. Yun yung ibig sabihin niyan. Pero yung conjugal visitation, pwede ka. Pwede mong bembangin yung asawa mo, yung mga fiancé mo, pero yung kapwa mo preso, hindi mo pwedeng bembangin. Naiintindihan na, ha? Okay. Kabit, hindi pwede, di ba? Anong kabit ba tinutukoy mo dyan? Ang pinag-uusapan lang natin dito sa TC. Ha? Tatanda mo yan, yung kapwa preso mo, bawal bembangin. Sample nito, nasa TC kayo, nagka-crush ka dun sa isang preso, bawal kayo magbembangan dun. Okay? Bawal, ha? Next, no drugs. Alam nyo naman yan. No drugs, alcohol, no violence, no stealing, walang nakawan, ha? Okay, sige. Tama, yan. Tulad nito, bawal bembangin ang kapwa chaps. Tama, yan. Bawal yung bembangin. Very good yan, very good. Sir, paano po yung jail officer po? Gusto magpabembang? Ay, hindi ko masasagot yan. Kamanya ka na yun. Diba? Ay, yan ha. Okay, sige. Sasagot natin dyan, all of this. Sige. Ito. Number 8. Titignan natin. The following are the phases in TC except. Alin yung except dyan? Naalala ko yung jackhammer tuloy. Ano yung except? Sige nga. Ano yung phase 1? Ano yung phase 1 muna? Phase 1. Ano yung phase 1? Ano phase 1? Orientation? Yan. Kapag phase 1, isang salita lang. Gusto ko isang salita lang tatandaan nyo. Entry. Yan. Very good. Interview. Interview lang yan. Interview. Sabi diyan. Di ba? Pag ini-interview, di ba? Ano nakalagay diyan? Ikaw ba ay matino? Mabait ka ba? Tiraulo ka ba? Uungas ka ba?
Okay. O sige, ngayon, kaya ka ini-interview para masagot mo, para masagot ay fit ka ba? Yan. Fit ka ba? Yan ang pinag-uusapan natin dito. Fit ka ba? Yan. Kaya mo na-interview kasi gusto malaman kung fit ba siya. Okay? Okay, sige. Next, next, next. Paano pag ano, ito, tingnan nyo dito, Yan. Kapag phase 1, yan tandaan nyo kapag phase 1 ang pinag-uusapan natin dyan, ito siya. Yan, phase 1. Yan. To determine his physical, social, psychological status. Kaya saan matatandaan niya, fit ka ba? Yan. Okay? Next, ano naman yung primary treatment? Primary treatment. Para tandaan niya, primary treatment. Ano meron sa primary treatment? Aalamin ang treatment, housekeeping. Ano pa? Nako, wala na. First assignment, proper orientation, medyo kupal na. Kupal ka talaga. Hired ka na. Very good. Sabi niyan, sabi doon sa phase 1, oo, very good ka. Hired ka na. Di ba? Naintindihan mo, hired ka na. Ngayon, sabi dahil hired ka na, saan ka dadalhin? Ikaw ngayon ay tatawagin na naming crew member. Yan, crew member. Saan ka ma-assign? Saan ka ma-assign? Housekeeping department. Di ba? Naintindihan mo. Okay? Sige, next, next, next. Next. Ito. Pag nabasa mo yan, sabi yan, pastry. Pastry. Anong palatandaan natin kapag pastry? Can become leader na less supervision, role model. Okay, tatandaan mo, pag pastry na, sabi mo, natutunan mo na, di ba? Natutunan mo na. Sabi niya, naintindihan ko na. Sabi niya, naintindihan ko na. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na kung bakit. Kaya, next chapter na ng buhay ko. Next chapter na ng buhay ko. Dati kang baguhan dyan, kaya natuto ka na. Okay? Okay, ngayon. Paano naman yung phase 4? Phase 4. Ano yung phase 4 natin yan? Phase 4. Yan. Phase 4. Ready na? Ready? Yan. Yan. Tatandaan niya. Sabi yan, gigil, gigil na gigil, ang gigil na ako lumaya. Kasi ready na ako. Yan, ready na ako. Ready na ako. Okay? Paano naman pag phase 5? Pag phase 5. Ano yan, phase 5? Anong outpatient niyan? Aftercare. Para lang madali nyo matandaan yan. Yan. Para matandaan. Tatanda mo lang yan. Aftercare. Musta na. Yan. Musta na. Yan. Musta buhay laya. Musta buhay laya. Yan. Musta buhay laya. Okay na ba? Ganon. Para madali mo siyang maintindihan. Sige nga. Titingnan natin ito ito. Saan natin ilalagay ito? Pag tinanong sa inyo, Yan. The norms. Yan, the norms and rules of community and the staff member resident is now ready to undergo the treatment proper.
Ano yan? Saan yan? Phase 2. Yan. Very good. Phase 2. Okay, next. Paano pag tinanong sa inyo? Ganito. Sabi niya, ito. I-apply natin itong question na ito. Yan. To have an internalized or to internalize the TC values and concept to start life afresh. Ayan. Yan ang tinatawag nating phase 3. Bog, galing ha? Mga pangmalakasan kayo Yan. Kaya ng perfect ng ano ang TC Okay, next. Paano naman ang pag tinatanong sa inyo ganito? Oh, yung resident daw, kontrolado niya na ang lahat, kaya ready na siya bumalik. Very good. Diyan papasok ang tinatawag nating phase 4. Okay, sige. Next, syempre, baka magkamali ka pa. Eto na ngayon. Sabi dyan. Paano pag pinag-uusapan natin an outpatient program? Yan, outpatient program. Yan, very good. Outpatient program ka na. That is a phase 5. Phase 5. Okay? Okay, ngayon, question. Tingnan nyo maigi. Pag ang tinatanong sa atin, ganito. Yan. If a resident, lagay natin dito question pasensya na, marami ang tanong sa inyo lagay ko dito, added question. Actually, konti lang naman talaga to Gusto ko lang talaga kayo pahirapan Kasi hindi na nga kayo normal Dapat mataas ang level ng pagre-review nyo sa atin. Ito. Halimbawa, ito tinatanong sa inyo. If a resident is placed on orientation, he should be placed at saan natin ilalagay yan? Hindi na pwedeng may pagpipilian kasi napaka dali naman pag nilagyan ng pagpipilian. Ano yan? Tinatanong, saan nga siya il-a-assign? Saan nga siya unang pupunta Ay no, if a resident is placed on orientation, he should be placed at saan? Yun, very good. It should be reception and diagnostic room. Next. Pag ang tinatanong sa inyo, ito. Pag tinatanong sa inyo, if a resident, yan, lagay natin dito added question. Yan, if a resident is in phase 1, who will provide walk for him? Yan, di ba? Siyempre, basic na yan sa inyo. Sino sagot natin dyan? That is the big brother. Big brother. Okay, that is a big brother. Okay? Ayan. Next. Ito naman. Halimbawa, tinanong sa inyo. Sir, paano pagtanong sa amin ganito? A department that maintain cleanliness. Yan, cleanliness of the facility. Yan. Tanong sa inyo. A department that maintain the cleanliness. Ayan, very good. That is a housekeeping. Yan, housekeeping department. Yan, department. So, take note natin ang housekeeping department. Okay? Dali dapat mas mahirap-hirap sa inyo. Sige, tuloy natin yan. Number 9. Ano ba sagot natin dito sa number 8? Number 8, none. Sige, number 9. If a resident is placed on orientation, he should be placed at naulit na yung tanong na to tanggal natin ito. Parang nauulit na yung tanong. Sagot. Reception and diagnostic. Ayan. Next. Ito. Parang naulit na naman yung tanong na to. Bad trip
Bad trip yan, boy. Naulit yung tanong. If a resident is in phase 1, who will provide him with support and will walk him to the orientation phase? Sagot natin dyan. Yan, si Big Brother. Okay? Sige nga, tingnan nga natin ito kung ano. Kung naiintindihan natin. Ito. May tanong sa inyo. Hindi nyo masasagot to, sigurado. Yan. Tingnan natin to. The chain of command of the residents in the in the TCMP. Sagot sa 7. Dahil elepante. The chain of command of president in the TCMP. O, kita nyo, di ba? Hindi nyo nasagutan. Ang sagot natin dyan, it should be hierarchical structure. O, di ba? Hindi masasagutan yan eh. Yan ha. O, baka mamaya. Yan, lagay natin, lagay mo added question ulit. Added question. Added questions. Isa pa. Tingnan natin kung makakabawi kayo. Ito naman. Kung ang tinatanong sa atin ay ito, yung the highest position attained by the resident in TC who work with the staff in running the house and implementing rules with corresponding status, resident as authority over the other resident. Yun, very good. The answer is coordinate. Malalakas Oh, makakaduda yan. Ay, isa pa. Wala. Nagkukopyahan lang kayo eh. Ito pa. Question. Assign coordinator or a resident to oversee, address the incident and attitudes of house using behavior shaping tools. Talk to the dealt with. Yan, dealt with. Haircut. Ang sagot. Okay, very good. That is a coordinator of the day. Yan, that is a coordinator of the day. Next. Ito pa. Iyayabang ng mga taga rito. Ito. A ranking resident next to coordinator. Next to coordinator, And TC hierarchy assigned to oversee and monitor tasks to be done in a particular department. Ang sagot. Yun, very good. Ang galing. Ano yan? That is a chip ang mukha mo. Department head. Yan, department head yan. Yan, department head. Okay, next. Pagka tinatanong sa inyo, ganito. Baka magkamali pa kayo, Nakakahiya naman. Ito, baka magkamali ka pa. The lowest position in the TC. Yan, very good. That is a general worker. And general worker. O, di ba? Hindi naiintindihan nyo. Ito. Paano to? Yan, sabi niya, ako ang tagapagpayapa. Ako ang involved sa tagapagpayapa dito. Nasagot. Nasagot yan. X. Yan. XP. Yan. Expediting XP. Yan. And expediting or expediting team. Yan. Take note yan, next. Ito. Number 11 na.
11. A resident become a part of the community starting at the housekeeping department until he gradually ascend in the hierarchy as what? Ang pangalan niya, housekeeping department. O, nakasign ka dyan. O, ano ka dyan? Ikaw ay crew member. Okay? Crew member. Paano halimbawa binigyan ka pa ng tanong? O, tingnan niyo tanong ha. Added question. Yan, added question. Halimbawa, ang tanong sa inyo, ito. Yan. Yan. Friends of the same entry period. Yan. Friends of the same entry period. Sabi niya, anong palatandaan nyo dyan? Ano pagkakaintindi? Syempre, di ba? Ay, peer naman talaga yan. Peer. Pero ano yung pagkakaintindi nyo? Batch. Yan, kabatch mo. Batch. Di ba? Paano naman yung tinatawag natin na ano mo? Kaibigan mo. A resident was closest regard to the other resident. Closest. Ayan yung parang best friend mo. Yan yung tinatawag nating friend. Okay? So, ayan yung tinatawag nating friend. Next. Kung ang tinatanong naman sa inyo, ito. Yan, term use. Yan, term use for inmate who are part of the TC. Mga inmate part ng TC. Resident. Very good. Ang galing. Kabisado Yan. Hindi na ako mahirapan sa inyo. Next. Paano pag ang tinatanong sa inyo, ay ito. Yan. The resident of the TC. Community. Very good. Yan. The resident of the TC, we call it community. Okay? Paano pag ang tanong sa inyo, all? Halimbawa, all ang tinatanong, all resident of the TC. Yan. Very good. That is a TC family. That is a TC family. Okay, next. 12. This phase, the resident is expected at this stage to have internalized. Natutunan niya na. Naintindihan niya na ano kahalagahan ng TC. Ayan. That is a phase 3. Yan. Paano pagkanta na sa inyo? The resident is expected to have proven his ability to take on more responsibility, hence need lesser supervision. Sagot natin dyan. Yan, very good. That is a role model. To. Halimbawa, ito tinanong sa inyo. Ito yung tanong, kunwari. Bigyan kayo ng tanong. Yan. Kung ganyan ang tanong sa inyo, a member of the TC community has the position, bakit napunta ka dyan? Kailangan. Lagay ko lang dito. Has the position of static group or the permanent support group. Ang sagot natin dyan, very good. That is a senior resident. Yan, very good. Maning-mani sa inyo to next. 14. The stage is now ready to be released back to society as he has demonstrated adequate self-control and discipline. Sagot natin dyan.
Very good. That is what? Ano sagot? Phase 4. Very good. That is a phase 4. Ano ba yan? Wala mas mahirap dito. 15. An outpatient program requires client to report twice a week. Yan. So magre-report si client twice a week sa outreach program or outreach center. Sagot natin dyan. Ayun, aftercare. Ito naman, 16. The client released from jail, they are referred to what agency for follow-up and aftercare? Saan siya mag-aftercare? Sa Bravo Local Government? LGU? Okay, dalawa. Either sa DOJ-PPA at saka sa local government. Yan. Ano purpose ng local government? Ano purpose ng local government diyan? Ano yung purpose ng local government? Monitor, inform, ano pa? To know, surveillance. Yan. Ang purpose ng local government diyan is yung job seeking. 'Di ba? 'Di ba paglayangan ng preso, tutulungan ng local government 'yan para sa tinatawag natin job placement. Yung DOJ-PPA naman, ang purpose naman niyan is what? I-check niya with regards sa pagmomonitor sa kanya. Yun ang purpose niyan. Okay? Sige. Next. Pag tinanong sa inyo, pag tinanong sa atin, 17, a resident shall observe their peer with the aim of correcting erring member. Sino ito? Yung nagsusumbong. Sabi niya, kapatid, bawal ang ganito. Mali yung ganyang ginawa mo. Bago ka lang dito, ano? Opo. Pero susunod daw mo nang gagawin yun, ha? Yan, very good. That is a watchdog. Okay? Question muna. Question. May tanong sa inyo. How many times na magbe-visit para sa outreach center? How many times has the client reported the aftercare program? Ano yan? Twice. Ano twice? Twice patay. May mali, Twice a month daw, Twice a week. Yan may nagkamali Lakihan natin, may nagkamali. Nakakahiya. Baka madala pa sa board exam yan, twice a week, Huwag mong kakalimutan yan, Twice a month ka pa, Huling-huli ka. Next. Number 18. Yan. Nagdududa ngayon. Sir, twice a week. Nagdududa ka, Teka, hanapin natin yung manual niyan. Ako pa pinagdududahan mo. Teka, nasan ka na? Papakita natin yan. Ako pa naman Ako matutuwa pa naman pag pinagdududahan ako. Yan, nasa na yung twice a week niyan. Teka lang Twice. Yan after an outpatient program that requires to report twice a week on laki, yan nakakahiya, Teka lang, mas malaki, yan twice a week, yan yan teka lang, snip natin yan, snip. Para magtatanda ka. Yan twice a week, yan. Lipat na natin. Lagay natin dito. Sana ba yung sinasagutan ko? Ito, no? Ayan, lalakyan ko, May big picture ka pa, Yan, twice a week. Okay? Twice a month. Ito nga, dinududa nyo pa rin talaga. Ayan na nga, Baka kulang pa yung laki. Teka, nasaan yan? Ayan,
Baka kulang pa yung laki ah. O, yan o. Twice a week. Okay na? Okay. So, tuloy na natin yan. Tuloy na natin. Nasaan na yan? Ako, nawawala yung sinasagutan ko. Yan. O, sige na, sige na, sige na. Number 17. A resident shall observe their peers and with the aim of correcting erring member is repaired. Ay, nasagutan tuloy yan. Bad trip eh. Sagutan na natin yan. Sinagutan nyo pa. The concept and mechanics of the various shaping tool to include morning meetings to facilitate the management of the shape, the behavior of the resident. O, ano yun? O, inulit lang yung tanong niya na. Inulit yan. Inulit lang yan. Baka may magkamali ka pa. Mapapanaginipan mo yan. Yan. That is a what? Behavior management. O. Binanggit ko na sa inyo ano yung pagkakaiba ng apat na yan, ha? Okay, number 9. O, ito number 9. The following are the behavior shaping tool in TCMP. Behavior shaping tool. O, lahat daw yan, behavior shaping tool. Except, ano yung ano hindi dyan? Ano yung hindi kasama? Ano yan? Ano yan? O, sagot. O, may nagkamali pa, oh. Hindi, may mali eh. May mali ako nakita eh. O, may nakita akong mali eh. O, babalikan na naman natin yun. O, teka lang. May nakita akong mali eh. May maling sumagot eh. At babalikan natin yon. Nasaan na yon? Ano ba tanong doon? Teka lang. Behavior shaping tool. Lagay ko dito. Shaping tool. Ayan ah. Makinig maigi ah. Para walang magkakamali ah. Okay, tama. Nahuli ka tuloy. May mali oh. The behavior management is a component therapeutic that enters concept of the various shaping tool to include morning meeting in order to facilitate the management of the shape, the behavior of the resident. O, di ba? Kasama, oh. Di ba? Kasama eh. O, yan ha. Sinasabi na eh. O, huwag niyo kalimutan yan ha. O, sige. So, tuloy-tuloy na natin yan. Okay na tayo sa pre-ano. Kasi, yung ano, yung isa na sinasabi nyo, baka ito yung naguguluhan kayo. Ito yata yung naguguluhan kayo. Pag ito, may nakikita kayong ganyan, ibig sabihin lang yan, hierarchy. Yung pagkakasunod-sunod ba? Yun ang ibig sabihin yan. Kapag ito yung nasa utak nyo, pagkakasunod-sunod lang. Pero ang behavior shaping tool, lahat yan. Okay? Lahat po yan, behavior shaping tool. Ito, pag nakita ang ganyan, pagkakasunod-sunod lang ang ibig sabihin yan. Okay na? Okay, sige. Ngayon, sige, ito. Sige, aralin natin ito, yung mga behavior shaping tool. 1. Pag tinatanong sa inyo, talk to. Ano yung talk to? Tingnan, ano yung talk to? 1B1, ano pa? Confront. Yan, very good. Pag pinag-uusapan natin yung tinatawag nating talk to, yan. Ang ibig sabihin lang yan, ito yung ora mismo, pinagsasabihan mo siya. Sabi niya, pre, kapatid, hindi tama yung ginawa mo. Yan, hindi tama yung ginawa mo, kapatid. Kailangan, dapat hindi aware. Yan, dapat not aware yung sinita mo. Okay, sabi niyan, pre, kapatid,
Huwag mo na ulitin yan, ha? Bawal dito yan sa loob. Bawal dito yan sa loob. Yan, tatandaan nyo, ha? Bawal. Yan, bawal daw yung gawin. Sample nito, yung alam, may sumitsit ka. Sabi mo, may kakilala ka doon. Psst, psst, ay, psst. Mali yan. Ngayon, sasabihin mo naman, kapatid, bawal yan. Mali yan. May pangalan siya. Yan. Ang tanong natin, sino yung tao na sinaway ka? Anong tawag sa taong sinaway ka? Sige nga, i-apply natin. Yung nakakita, watchdog, very good. Yung galing ni Castillo, galing. Oh. Okay, ngayon, idadagdag nyo sa palatandaan nyo yung tinatawag nating a friendly reminder. Yan, a friendly reminder. Tatandaan nyo na. Huwag nyo kalimutan yung a friendly reminder. Okay? Next. Ito naman. Paano kapag nakakita ka ng ng tinatawag natin na pull up? Pag nakakita ka ng tinatawag nating pull up, yan, pull ups. Ano sa utak niya pag pull ups? Yan nga. Unknown violator, pinapaamin, lapses of awareness. Anong pinapaamin? Consonants. During meeting. Owning miss. Ayan. Ito ngayon. Pag pull-ups ang pinag-usapan, huwag nyo kalimutan, pinapractice natin dito yung honesty. Paano honesty? Ine-encourage mo sa kanya na maging responsable siya sa ginawa niya. Sabi yan, meron dito na umihi na hindi nagbuhos. Ngayon, malaking tao siya at maputing tao. Yan. So, ibig sabihin, yung tao, mag-iisip yan. Sabi niya, aamin ba ako o hindi? And aamin ba ako o hindi? Take note yan, ha? Aamin ba ako o hindi? Yan. Kailangan niya i-practice ang tinatawag nating honesty. O mananatili ka lang ba sa kasinungaling habang buhay? O magsasabi ka ng totoo? Okay? So, ngayon, pag tinanong sa atin, sir, may tanong po kami. Kung ang tinatanong po is, anong tawag po doon sa pagkakataon na ibinibigay sa'yo kung aamin ka o hindi? Anong tawag sa pagkakataon na yun? Kung aamin ka o hindi? Consonants. Yung oras na yon, kung aamin ka o hindi. Yung pagkakataon. Morning mean. Letter D. D. Dissonance. Very good. So, dissonance ang tawag natin doon. Tatandaan nyo na, kapag pinag-uusapan natin ang dissonance, ayan yung oras or yung time na aamin ka ba o hindi. Okay? So, take note natin yan. Take note. Okay, next. Punta naman natin yung sumunod. Ano yung sumunod sa sa anyway, ano mo na ginagawa diyan sa sa pull up? Kapag kapag nagbinigyan ng pagkakataon diyan. Ano ginagawa diyan sa iyo pag nasa pull up? Nga, nasa pull up, anong gagawin sa iyo diyan? Yung parusa diyan. Parusa. Pagsasabihan. Very good. Verbal reprimand ang hatol sa iyo diyan.
O, tatandaan niya, verbal reprimand ang hatol sa dyan. Take note natin yan. Take notes. Yan. Verbal reprimand. Okay? Ito, pinapaalalahanan ka lang. Nasaan ka na? Ayan, pinapaalalahanan ka lang. Ito, pagsasabihan ka na. Okay? Take note yan, ha? Sige. Ngayon, punta naman natin ang tinatawag na dealt with. Dealt with. Kasi nga, ano pinag-uusapan pag dealt with? Ano pinag-uusapan ang dealt with? Dealt with. Ayun, ang sabi diyan, pangalawa na yan na ginawa mo, pangalawa na. Pangalawa, inulit mo na naman, pangalawa. Yan ha, second time. So, dahil second time ka na, anong gagawin sa dyan? Dahil second time, anong gagawin dyan? Magke-create na tayo ng tinatawag nating panel. Okay? Sabi dyan, mag-create tayo ng tinatawag nating panel. Sige, lagay natin dito. Sample nito. Ito yung panel, Yan. Ito yung tinatawag natin na subject resident. Yan, subject resident. Yan, subject resident. Anuin ko to para mas maliwanag, para mas maano kayo. Mas maintindihan nyo ng gusto. Yan, ito yung subject resident. Subject resident. Yan. Sabi dyan, ikaw ba yung Ikaw ba yung nakaulit? Ikaw ba yung nakapag-ulit na ng may kasalanan? Sige. Patatawag natin yung mga mo, mga kabatch mo. Sino yung kabatch niya? Sino yung kabatch? Peer. Yan, lagay natin. Ayun yan, yung batch. Kabatch mo yan mga kabatch mo yan At saka, sino yung mo, yung kaibigan mo? Sino yung kaibigan mo dyan? Peer. So ngayon, ang mangyayari, merong isang mataas dyan na magka-facilitate. Sino yan? Sino yan? Sino yung magka-facilitate? Sino yung magka-facilitate? Very good. That is a senior resident. Very good. Senior resident. Tapos, yung kabatch mo, batch, peer. Yan. Siyempre, yung isa pa, yung tinatawag nating friend. Huwag yung kalimutan yan So, yan yung bumubuo niyan. Okay, very good. Tingnan nga natin to. Tignan natin ito. Asa ka na? Okay, sige. Next. Dito naman tayo. Ang tanong natin, sir, pag na-dealt with po siya, di ba? Anong mangyayari sa kanya?
pagagalitan na naman siya. Tatandaan niya, pagagalitan na naman siya. Reprimand ka na naman, boy. Okay? So, next. Ngayon, dyan na nga yung papasok yung tinatawag nating haircut. Yan. Pag haircut, anong pinag-usapan pag haircut? First page, no? Pag haircut, ano yan? Ano yung haircut? Semi-kalbo? Semi-kalbo ba yun? Pataw sa'yo? Ay na, pag semi-kalbo ang pag semi-kalbong sinagot mo dyan, huwag ka muna magbo-board, ha? Baka pagkakaintindi mo dyan, gugupitan ka. Hindi yan, ha? Okay. Ngayon, kapag haircut ang pinag-uusapan, ito kasi ang ginawa mo. Yan, meron kang grave offense na ginawa. Or, pangatlong beses mo nang ginawa, pinaulit-ulit mo pa. Diba? So ngayon, sabi diyan, sige, bubuo tayo ng ating ng ating panel. Sinong panel ang bubuuhin diyan ngayon? Sinong panel ang bubuuhin? Sinong panel? Sino bubuo ng panel diyan? Una, lagay natin si subject resident, di ba? Subject resident. Lagay natin sa baba to. Yan, subject resident. Yan, subject resident. Lagay ko dito. Yan. Ngayon, sino ngayon mamumuno dyan? Sino mamumuno? Sino mamumuno? Sino to? Jail officer. Very good. Si jail officer ang mamumuno dyan. Kaya natin, gray. Yan. Tapos, sino yung mga kasama niya? Lagay ko to Jail officer. Pero ano tawag pala natin kay jail officer? Ano tawag natin kay jail officer? Staff. Very good. Hindi kayo gagamit basta-basta ng jail officer. Kasi community nga eh. Di ba? Parang community. Sino itong tao na to? Yung unang tao dyan. Sino to? Senior resident. Very good. Senior resident. Very good. Sino naman to? Sino yan? Sino to? Department head. Yan, department head. Yan, department head. Next, sino naman to? Yung pangatlo, peer. Okay, peer. Next, yung pang-apat, big brother. Bang, galing Yan, big brother. Big brother. Okay? So, next. So, dahil sa mga pangyayari na yan, diyan naman susunod yung sumunod na na hierarchy, yung tinatawag nating learning experience. Yan, learning experience. Or yung tinatawag nating bands. Okay, tanong. Sir, ano po yung meron sa learning experience? Yan, ano yung learning experience? Tapos, sanction. Appreciate the very good.
ina-appreciate mo yung value, bakit ka tinatama talaga. Okay? So, tatandaan nyo, kaya pala yan. Sabi yan, oh, kaya ka tinatama kasi para hindi ka na paulit-ulit. Yan. Kailangan itama natin yung mga maling ginagawa mo na. Okay? So, ano meron sa learning experience? So, tingnan nyo maigi ha. Action given, rhetoric was subject to haircut, general meeting, correct, to correct, modify behavior. A form of sanction that aid resident in realizing the value of correcting infraction. Okay? Pero, sabi diyan, wag kakausapin to wag kakausapin to. Wag yung lalapitan. Kasi makulit wag yung lapitan, hindi kasali yan. Diyan ka lang, tambay ka lang. Ano yan? Ano yan? Very good. Diyan pumapasok yung tinatawag nating bans. Diyan papasok yung tinatawag nating bans. Okay? So next. Sir. Paano naman po wala na talagang pagbabago? 'Di ba? Ang nangyari sir, pinatawag na po yung lahat. Yan. Pinatawag ng lahat. 'Di ba? Pinatawag na ang lahat. Bakit pinatawag ang lahat? Kasi paulit-ulit na lang ang kanyang ginagawa. Yan, paulit-ulit na lang ang kanyang ginagawa. Okay? So no choice na tayo. Kundi dapat parusahan na yan, talaga. At syempre, ang tanong natin, sino ngayon ang lalabas na tao dito ngayon? Sino yung lalabas na tao dito? Ito muna, teka lang Yan, lagi ko muna dito. May tao dyan, di ba? Si subject. Si subject resident, di ba? Yan. Okay, ngayon, sino ngayon yung tao na ito? Yan, sino yung tao na yan? Yan. Diyan papasok sino? Si director. Okay, diyan papasok si director. Pero, ano ang tawag natin kay director? Yan. That is a brother's keeper. Yung tinatawag natin senior member of the staff. Or tinatawag natin the brother's keeper. Yan, brother's keeper. Okay, that is a brother's keeper. Okay? So, take note natin yan. So, huwag nyo kakalimutan yan ang nangyari na naman, sabi diyan, dahil wala ka talagang pag-asang magbago, na pilitan na kami na ikaw ay itapon o tanggalin. Ano yan? Expulsion. Yan, dyan papasok yung tinatawag nating expulsion. Diba? Ejected ka. Yan, ejected ka, boy. Yan, so take note yan. Anong laro na ano yung laro ang halos katumbas, yan, parang katumbas ng therapeutic community na may mga resident din, yan, very good, parang bahay ni kuya yan. Okay? Sige, next. Number 20. Number 20 na tayo. 15 minutes is allotted for pre-morning meeting and done early in the morning prior to morning meeting. Yan. Ano yan? Ano ang dinidiscuss yun? A. Dinidiscuss ba yung attitude of the house? Yes, kasama. B. To formulate solution? Yes, kasama. So, both A and B. Yan, both A and B. Okay?
21. Morning meeting is a daily ritual that starts the day in TC family at TC facility. How long the prescribed period for morning meeting? How long? Okay, it should be 1 hour. Eh, paano naman dito? 22. Morning meeting included the following except. Alin yung except? Alin yung except? Kasama ba yung opening prayer? Kasama yung opening prayer? Yes. Sing the Philippine National Anthem? Kasama. The recitation of the TC philosophy? Yes, kasama. So, that is a non-of. Lahat po yan ay kasama na ginagawa sa tinatawag nating morning meeting. Okay, next. 23. It is a review of how the community performed in the previous day. And check, yan, previous day. And check on the behavior of every member to the conduct of pull-up. Yan, pull-up. Ano sagot natin dyan? Yan, ang sagot natin dyan. Oh, previous day, enhance the public image. Pag enhance sa public image, iba to eh. Ano yan eh, parang ang purpose nito sa public, mapaganda ang imahe ng BGMP. Yan, that is a public announcement and community concern. 24. It is done as an expression of concern over the lapses. Yan, over the lapses of some member and encourage ownership of mistake. Ownership ng mistake. Ano yan? Very good. That is a pull-up. Ang galing, oh. Next, 25. A behavior shaping tool consisting of 5 man. That address a recent infraction. 5 man. Sagot natin. That is a haircut. Very. Next, 26. A member of the TC community having the position of such a static group leader and assistant and in charge of the very special service group. Okay, very good. Maning-mani sa inyo to ah. Next, 27. A specialized group activity discussing control anger. Baka may magkamali pa. Yan, very good. That is an anger management. Okay, next, 28. Information given to all residents. Information given to all residents. Sagot dyan. Okay, very good. Announcement. Okay. Sige. 29. The general condition of the TC family, including incidences, positive, and negative. Ano yan? Oh, may sumagot ng attitude, oh. Sagot. Behavior, personality, or characters? Sagot. Okay, very good. Attitude. Yan. Now, next, number 30. A behavior shaping tool to prohibit. Oh, bawal. Bawal yan. Bawal ka dito. Bawal. Ayan. Bans. Next. An older member of the community. Yan. Task to provide guidance to the newly committed resident. Older. Oh, may senior resident. Oh, patay. Oh. May sumasagot eh, no? Si Kuya yan, Big Brother. Next. Log an incident to the coordinator of the day. Log on yun. Log an incident.
Lag nga eh. Lag nga o lag nga o lag. Nak ng tokwa o lag nga eh. Lag o. O ano ba yung nangyayari doon? Lag. Yan! Very good. That is a book. Ito, 33. The principal guiding rule observed by all residents in the TC community with heavier corresponding consequences. Consequences. Sabi, pag ginawa mo yan, may parusa ka. Ano yun? Pag binahilit mo, may parusa ka. Ano yan? Cardinal rules. Okay? Ito, 34. The use of internal and external source of to heighten dissonance on the client and magnify his choices and specific consequence of his choice. O napipilitan siya, aamin ba siya o hindi? Ano yan? Mapipilitan siya dyan. Ayun, coercion. Ito, 35. A department which oversee the daily census. Yan. Entry of news and information and to be disseminated. Ano yan? That is a communication. Very good. Next, 36. The residents of the TC family. O yan, ba may magkamali pa. Residents of the community. The resident of the TC family. Sagot. Okay, sige. That is a what? Community. Maling-mali na sa inyo to 37. The highest position attained by that resident in TC hierarchy. Pinakamataas. So, tinanong ko na yan. Tinanong ko na kanina yan. Coordinator. Very good. 38. Assign coordinator. Assign coordinator. Assign coordinator. Assign coordinator. Coordinator of the day. Galing 39. The staff member position who assists the resident needs. Ina-assist niya ang resident's need. Assist. Yung OIC mo, pagod na. Okay, that is a counselor. Very good. Last one, baka magkamali pa. A day-to-day standard needs to be followed inside jail facility to ensure the smooth, orderly flow of operation. Ang sagot, that is what? House rules. Okay? Pag tinanong sa inyo, ito, list of day-to-day naman. Ito, baka question. List of day-to-day. List of day-to-day. Ano tong list of day-to-day? Sige nga. List of day-to-day. Daily structure. Okay, very good. Ang galing daily structure. Yan. Pero kung ang tanong sa inyo, lagay natin, added question. Pero ang tanong sa inyo, ito. Anong tawag sa pag-violate doon o yung na-violate? Anong tawag doon sa na-violate? Very good. That is infraction. Gagaling Yan. Paano kung tinatanong sa inyo, anong tawag dun sa nakapag-violate? Ang tawag sa nakapag-violate? Violator. Okay, very good. Pero pag ang tinatanong sa atin, yung guiding value. Yan, guiding value. Guiding value.
Guiding value. Ayan, very good. Yan, unwritten philosophy. O, dali kayang-kaya niyo yan. Okay, next. Pero pag ang tanong sa inyo is ito, safety valve. Safety valve. Safety valve. Very good. That is encounter group. Encounter group yan. Safety valve yan eh. Encounter group. Yan. Next. Pero pag ang tanong sa inyo naman, ito. A cell where the resident stayed while in confinement. Okay, very good. That is a dormitory. Dormitory. Yan, lalakas ito naman. This pertains to the jail facility where the TC is conducted. Sagot nyo. House. Very good. Mga hindi normal ang mga kasama ko dito. Okay? So,